Hi guys, maayong adlaw sa atong tanan. Good morning, good day, and welcome back sa atong video. This for today's video, ating ipalabas dito sa social media yung sinasabi ko kagabi na hinahanda ko na video tungkol ito sa doktrina ng mga time setters sa kanilang outpouring of the Holy Spirit. 'Di ba? Sabi nila is December 18, 2025. Bubuhusan sila ng Panginoon sa buong kapangyarihan ng banal na Espiritu. And then that was their study siguro mga 4 to 3 years ago. No, meron tayong record niyan. And then titignan natin ngayon kasi meron tayong nakuha na exclusive na record. Hindi nila ito pinalabas sa YouTube nila, hindi nila ito pinalabas sa kung anong social media. Kasi siguro natatakot sila na kapag lumabas ito, makita natin and then mabisto na naman yung mga kalukuhan nila. Kasi iba tayo pag nakinig tayo ng mga mensahe, talagang bubusisiin natin yan ng maigi. Babasahin natin talaga yung mga dinalagay nila na mga references diyan, hindi katulad ng kanilang mga miyembro na hanggang sa pakinig lang tapos ganun-ganun na lang. So wala nang pag-search. Kung ano lang yung sinabi ng kanilang mga ministro, yun na yung pinapaniwalaan nila. Hindi na sila nagse-search sa kanilang sarili kung totoo ba o tama ba yung sinasabi ng kanilang mga ministro. Kaya ayun, nailad, no? Na-scam. So ayun. Ito papakita ko sa inyo yung paano nila binago yung kanilang doktrina 2 to 3 years ago and then ngayon. Kasi 5 days na lang before darating yung December 18, 2025, meaning December 13, nag-study yung kanilang leader na si Aljun na na marami siyang binago sa kanilang mensahe 3 years ago. Dahil siguro hindi talaga matutuloy yung mga pinagsasabi niya noon, kaya ang ginawa niya, ni-revise niya, binago niya 5 days before mag-December 18. Ayan, so ito, tignan natin to. Yung video muna nila 3 years ago and then yung bago para makita natin kung ano yung mga pagbabago sa kanilang doktrina. Ito. Back natin ng kaunti. Ayan. So dito tayo mag-start. Kani, kung ang sinugdanan igsoon sa 5 ka bulan December 16, di ba? Mauna ang sinugdanan ingon sa pulong sa atong buhi nga Dios didto man daw sa ikatulo ka adlaw niya ibubo. Unsa ikatulo ka adlaw? December 18. Sa ato pa December 18 mga kaigsunan, didto niya ibubo ang katibukan nga gahom sa iyang balaang espiritu aron igsoon makumpleto ta diha kay Kristo ang pagkabalaan nga gipakabot ni Kristo atong makabot og maski unsang paglingla sa kaaway diri kanato kita igsoon dili na malingla. Sa ato pa sa diha nga makadawat ta mga kaigsunan na igsoon ang kasiguruhan nga makalahutay ta hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Nganuman di naman ta malingla sa kaaway. Nganong di ta malingla nang gamot na ta igsoon nalig-on na ta mga kaigsunan diha sa atong buhi nga Dios. So inaani ka importante nga madawatan nato igsoon ang espiritu sa atong Ginoo. Maunang gi-inform mo karon sa atong buhi nga Dios para igsoon maandam ta. Okay. I-take note ninyo. Please take note yung mga pinagsasabi niya. Anong sabi niya? Na pag natanggap mo daw ang buong kapangyarihan ng Holy Spirit sa December 18, 2025, hindi ka na raw matutukso ng dyablo. Kahit anong gawin pa ni Satanas na pagtintal or pagtukso sa iyo, hindi ka na matutukso. Hindi ka na matitempt. Tapos sigurado na malalampasan mo na lahat ng mga pagsubok sa buhay mo hanggang sa dulo. Ibig sabihin, secure ka na. Sure na mapupunta ka ng langit kasi hindi ka na raw magkakasala. Kasi nga hindi ka na matitempt ng kaaway ng dyablo So ibig sabihin, hindi ka na magkakasala. From December 18, matanggap mo
hanggang sa pagbalik ni Jesus Christ kasi yung kanilang setup or time setting sa second coming is May 15, 2026. So that's from December 18 to May 15, that's 150 days or 5 months. Yun yung sinabi niya kanina na last 5 months daw. Tapos bibigyan sila ng Panginoon sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu doon sa first month of which sa December 18. So ayun, i-take note ninyo yun, kasi binago niya yan dito sa recent niya na kasinungalingan na naman noong December 13, 2025. Okay, ano sabi niya? Hindi ka na matutukso sa dyablo, at the same time, sigurado ka na malampasan mo na lahat ng pagsubok. Grabe, para siyang para siyang meron siyang mga bulang kristal siguro na nakikita ba yung future. So delikado tong taon to. Okay, tingnan natin, patuloy nating pakinggan. Okay, ang pangutana karon igsoon mao ni. Pananglitan lugar brad kung dili ko makadawat ng December 18 sa katibuk-an nga gahom sa balaang espiritu. Unsay mahitabo sa ako Okay. Adtuan nato mga kaigsunan ang giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Diri mga kaigsunan sa Amos 4 versikulo 7. Tanawon nato. Amos 4 versikulo 7. Ingon niya diri, and also I have withholden the rain from you. Ingon sa pulong sa atong buhi nga Dios, akong gipugngan ang ulan diha kaninyo. Unsa tong ulan? Espiritu. So naay mga katawhan igsoon nga di na bubuan sa atong buhi nga Dios. Kanus-an niya dili bubuan? When there were yet 3 months to the harvest. Ingon sa pulong sa atong buhi nga Dios, dili na kaniya bubuan nga tulo na lang unta ka bulan, ani na. Or tulo na lang unta ka bulan mo balik na ang atong buhi nga Dios, dili kaniya bubuan. Okay, pila ganito ka bulan? 5. Diri igsoon sa unang bulan, diri ta bubuan. Di ba? Ingon din sa pulong sa atong buhi nga Dios, tulo na lang unta ka bulan, pero dili na ta kabubuan. Sa ato pa mga kaigsunan, kung dili ka mabubuan diri sa unang bulan, didto igsoon sa ikaduhang bulan, wa nay ibubu ang Ginoo diha kanimo. Nga tulo na lang unta igsoon ka bulan, mubalik na ang atong buhi nga Dios. Di ba? Okay, ang pangutana karon, kung dili ka mabubuan kay gipugnan na sa Ginoo, unsay mahitabo sa imo? Tan-awan ninyo igsoon. And I cause it to rain upon one city, and cause it not to rain upon another city. And one piece was rained upon, and the piece whereupon it rained not, weathered. Kadto kuno igsong wala nakadawat didto sa ikaduha ka bulan sa katibuk-an nga gahom sa espiritu sa atong Ginoo. Unsay mahitabo sa ilaha? Sila kuno igsoon ingon sa pulong sa atong buhi nga Dios, mauga. Hoy. Okay. I-take note nyo din ito. Ano sabi niya? Kung hindi mo raw matatanggap ang Holy Spirit sa December 18, 2025, ano daw rin mangyayari sa'yo? Wala ka na raw tatanggapin na Holy Spirit doon sa susunod. So December 18, hindi ka nakatanggap, ibig sabihin December 19, December 20, 21, hanggang sa January, February, March, April, May 2026, wala ka nang matatanggap na banal na espiritu. So anong mangyayari doon kung hindi ka makakatanggap? It's sureball na maimpyerno ka, no? So meaning, dapat talaga tanggapin mo sa December 18 para sure na malangit ka. Kasi pag hindi mo natanggap, wala ka nang matatanggap after December 18, 2025. So, tapos ano pa yung sinabi niya? Pag hindi ka makatanggap sa December 18, matutuyo ka. Sabi dun sa teksto na binasa niya, matutuyo ka raw. So ano ba yung tuyo? Ano ba yung matutuyo ka? Okay, pakinggan pa natin siya. Diba? Okay. Kung mauga ka igsoon kay wa ka kadawat sa espiritu sa Ginoo, unsay mahitabo sa imuha? Maluwas ba ka igsoon? Tanawan nato. Ezekiel 37 verse 11. Tanawan nato mga kaigsunan, unsay giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ingon niya dire, then he said unto me, siya nagaingon diri kanako, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Ingon niya, kining tanang panimalay, mao kini igsoon ang tibuok panimalay sa Israel. Behold, they say, our bones are dried. Ingon niya igsoon ang among bukog na uga. Sa ato pag i-mention ka ganina, mauga ka.
Ingon po niya diri ang among bukog na uga. Pag mauga ka igsoon, unsay may tabo? And our hope is lost. Ingon sa pulong sa atong buhi nga Dios, ang among paglaom wala na. Sa ato pa igsoon, kung di ka maulanan sa unang bulan, wala na sa ikaduhang bulan. Kung di na ka maulanan igsoon, imo daing paglaom nawala na. In other words, wala na kay chance igsoon. Okay, unsa dayon? We are cut off from our parts. Naputol mi sa among bahin. Okay, kining paglaom mga kaigsuonan nga nawala sa imuha kay wa ka kadawat sa espiritu sa atong buhi nga Dios. Unsa ni? Okay, adtuan nato ang Titus chapter 3 verse 7. Unsay giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios? Titus chapter 3 verse 7, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Sa ato pagkatudayng hope or paglaom nga nawala sa imuha, kay nauga ka, kay wa ka naulanan sa espiritu sa atong buhi nga Dios. Unsa dayto mga kaigsunan? Mao daytong kinabuhing dayon. Sa ato pa, kung di ka maulanan igsoon didto sa December 18, 2025, ang imong kaluwasan igsoon actually ingon sa pulong sa atong buhi nga Dios, wala na. Wala na kay kaluwasan. Wala na kay paglao mga kaigsunan. So mao ka na igsoon ang giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Mao na igsoon nga importante nga unta pagbubo sa Ginoo igsoon, maulanan tag-apil. Makadawat ta sa espiritu sa atong Ginoo. Okay, ang pangutana karon, unsa kay hinungdan nganong di ko maulanan? Di ba? Unsa may reason nganong di ko maulanan? Kung di ko maulanan, di naman day ko. Wa naman day ko pag-asa. Unsay hinungdan nganong di ko maulanan? Okay, tan-awon nato Okay, before siya ng reason nganong dili maulanan, ato nang paminawon unya kay sureball mabalik gina sila. Tingnan natin kung ano yung sinabi niya kanina. Additional take note niyo. Ano sabi niya? Na kung hindi ka makatanggap sa banal na espiritu, buong kapangyarihan ng banal na espiritu sa December 18, 2025, wala ka ng pag-asa. Matutuyo ka. Wala ka ng pag-asa na makatanggap na naman ng banal na espiritu sa the following days. Wala na. Tapos matutuyo ka. Ano yung tuyo? Ang sinasabi niya, yun daw yung wala ka ng hope, wala ka ng pag-asa. At yung pag-asa naman, kinunik naman niya doon sa salitang eternal life. So yung pag natuyo ka na, wala kang Holy Spirit sa December 18, wala ka ng pag-asang maligtas. Impyerno ka na, diretso, in short. So meaning, close of probation na muna. Pag December 18, 2025, close of probation na sa mga tao na hindi nabigyan ng banal na espiritu. In short, ganun yung mangyayari. So, impyerno na. Diretso ka na, impyerno, yung bagsak mo. So, wala ka ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Now, pakinggan natin. Take note nyo yan. Kasi alam nyo, nakakatawa. Kasi alam naman natin na mali. No? Alam natin na mali. Pero for the sake of pakinggan lang natin siya. Ito, pagpatuloy natin, ano daw yung reason kung bakit hindi ka mabigyan ng banal na espiritu? Ito. Adtuan nato ang buhat 8 versikulo 18 paingon sa 23. Mao kining giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios. And when Simon saw the true laying on the apostles' hand, the Holy Ghost was given. Sa diha kuno igsoon nga nakita ni Simon nga pinaagi sa ilang lay sa ilang kamot ang espiritu igsoon gihatag, he offered them money. Ingon niya, tagaan ko kamog kwarta. Verse 19, saying, give me also this power, tagai pog kuninyo ana nga gahom, that of whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost. Para pud kung kinsa ang akong ilay hand, makadawat pud siya igsoon sa balaang espiritu. Verse 20, but Peter said unto him, thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. Ingon niya, ang kanang imong salapi, mawala na kauban nimo. Mamatay ka na kauban nimo. Ngano man, kay nagtuo ka nga ang gasa sa Ginoo, mapalit nimo pinaagi sa kwarta. Sa ato pang espiritu sa atong buhi nga Dios, di ta na mapalit igsoon sa kwarta. Di ba? Di na mapalit igsoon. Versikulo 21, thou hast neither part nor lot in this matter. Wala kay kabahin ni ini. Ngano man,
For thy heart is not right in the sight of God. Ngano daw igsoon nga dili sa makadawat, wa say apil? Kay ang iyang kasing-kasing igsoon, atubangan sa atong Ginoo, wa nagkadimao. Nganong wala nagkadimao igsoon ang iyang kasing-kasing atubangan sa atong buhi nga Dios? Unsay naa sa iyang kasing-kasing? Versikulo 22. Repent therefore of this thy wickedness. Ingon niya, hinulsuli ka ng pagkadautan nga naa sa imong kasing-kasing. Sa ato pa, kung sa akong kasing-kasing naay pagkadautan igsoon, unsa ingon sa pulong sa atong buhi nga Dios? Di ta makadawat. Unsa pa? I pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee. Verse 23, for I perceive, kay akong nasabtan, that thou art in the gall of bitterness. Ang imong kasing-kasing na puno sa kapaitan. Nganuman, siguro igsoon, nagdumot ka sa imong isig katao. Yan. Yan yung gusto kong yung bigyan ng emphasis. Isa daw sa reason kung bakit di ka makatanggap sa banal na espiritu sa December 18, 2025, sabi niya, baka daw may kasamaan sa puso mo. Tapos, baka daw meron kang pagkamuhi sa ibang tao. Ha? Sa Bisaya pa, pagdumot sa ibang tao. Pagkapuot sa ibang tao. Sila to. Babalik sa ilayan. Sa kanila yan yung sinasabi niya, bakit ang dami ng mga tao na kanilang ginalitan. Yung bang napupuot sila sa akin. Yes. Bakit? Kasi umalis ako doon sa kanilang grupo. Tapos, hindi lang basta pag-alis, nagbigay ako ng mga set or compiled na mga study from the Bible and the Spirit of Prophecy, attacking their doctrine patungkol sa time setting, yung May 15, 2026. Yan yung inatake ko kasi alam ko, false doctrine yan. Kaya ang nangyari sa kanila, namumuhi sila sa akin. Nagagalit sila sa akin. At hindi lang sa akin, kundi sa lahat din ng mga tao na dati nilang kasama, ngunit umalis sa kanilang grupo sapagkat hindi na naniniwala sa kanilang doktrina, yan ay dinideclare nila na rebelde. At pag rebelde ka na, hindi ka na nila pwedeng kausapin, hindi ka na nila tinuturing na kapamilya, hindi ka na nila tinuturing na anak, or relatives ba yan? Wala nang communication, block ka na sa lahat. Hindi ka na lilingunin, hindi ka na titignan, hindi ka nakakausapin. Lahat ng form of communications, wala na. Ganyan sila. So ngayon, itong sinasabi niya, actually, babalik ito sa kanila. And then, ito din, ang nagiging reason, siguro, bakit hanggang ngayon, wala pa silang hindi pa nila natanggap yung banal na espiritu. Maliban sa false din yung December 18 kasi nga dinalagyan nila ng date. At the same time, hindi talaga. Granting but not admitting na totoo yung December 18. Pero hindi pa rin sila mabibigyan ng banal na espiritu ng Panginoon sapagkat grabe yung mga pagkapuot nila, pagkamuhi nila sa akin at sa iba pang mga tao na umalis sa kanilang grupo. Yan yung sagot kung bakit hindi sila nakatanggap hanggang ngayon. Pero actually, hindi talaga din tama yung December 18, yung mag-set ka ng date para sa pagbigay ng Panginoon sa banal na espiritu. Wala yan sa Biblia. Alright? So, patuloy nating pakinggan. Naglagot ka sa imong isig katao. Dili nimo gusto igsoon tanggalon ka na nga kalagot. Unsa pa? And in the band of iniquity. Naay sala sa imong kasing-kasing. So kung naay sala sa atong kasing-kasing igsoon, di ta makadawat. Kay di ta makadawat igsoon, human ibubo sa Ginoo didto igsoon sa Disyembre 18 tuig 2025. Ang atong paglaom igsoon wala na. All right. So loud and clear. Kung dili ka makadawat sa December 18, 2025, ang imong paglaom sa kaluwasan, wala na. So wala ka ng pag-asa sa buhay na walang hanggan the moment na hindi mo matanggap yung banal na espiritu sa December 18. Ang tanong, natanggap ba nila? Itong nagsalita na ito, natanggap niya noong December 18, 2025? Natanggap mo?
Ano? Sagot. I hope sasagutin mo yan one of these days. Ah, okay. Siguro ito lang yung actually this was 3 years ago, 4 to 3 years ago ito na study nila, and then ito yung bali pinaka conclusion. Pwede niyong i-picturean or screenshot para at least meron kayong reference mamaya kasi itatackle natin mamaya. Pakikinggan natin mamaya yung yung December 13 nila na pag-revise sa kanilang doktrina. Itong doktrina na to na napakinggan ninyo after 3 years nung December 13, 2025 binago ito. Binago nila. So ayan. Pakinggan natin yung December 13 na record. Paano niya binago? Okay? So eto, mag-transition tayo doon sa December 13, 2025. Right. So ito, kung mabasa nyo, this was December 13, 2025, 5 days before mag-December 18, 2025, the time setters revised or changed their doctrine about the outpouring of the Holy Spirit dahil alam nila na hindi mangyayari ang dating stand nila sa outpouring doctrine. Okay, pakinggan natin. Pakinggan natin ito si brother dito. Anong reason bakit siya nag-study ng ganito December 13, 2025? Muli nating pasalamatan yung ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na Kanyang ipinagkaloob na muli tayong makapag-aral ng Kanyang mga banal na salita. Nung nakaraang mga linggo, mga kapatid, maraming mga katanungan na nag-rise up galing sa ating mga kapatiran sa iba't ibang lugar, especially about sa prinsipyo natin sa December 18 na outpouring ng banal na spirito ng ating Panginoong Diyos. Kasi may mga katanungan sila kagaya na lamang ng after December 18, magkakasala pa ba? December 18, close probation na ba? Pag hindi ka naulanan sa December 18, ibig bang sabihin nito wala nang ulan sa December 19 na iyong matatanggap? So maraming mga katanungan na hindi rin natin mabiblame yung mga kapatiran, sabi ko nga. Kasi sa ating pag-aaral mga 3 years ago, yun din yung mga punto na na-discuss, subalit hindi masyadong na-elaborate. Bakit? Hindi daw masyadong na-elaborate. Parang sure na sure siya doon, di ba? Nakita natin kanina, parang sure na siya doon eh. Di ba? Elaborate yun. Ang daming mga teksto na ginamit niya eh. Detalye nga yun eh, di ba? Matutuyo ka. Sabi doon, pag di mo natanggap, wala ka ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Di ba? Pero ngayon, biglang may, hindi masyadong na-elaborate. Oy, ganun ba? Kasi nga, ang dami nang nagtanong. Approaching na yung December 18, 2025, ang dami nang nagtanong. Saka pa lang nagtanong after 3 years. Saka pa lang sila nag-inquire. Ano ba talaga? Totoo ba talaga na hindi na magkakasala pag natanggap mo na yung banal na espiritu sa December 18? Totoo ba talaga yun? Di ba? So, saka na lang sila nagtanong. Ngayon, pakinggan natin ano yung mga sagot niya. Yan. Kasi alam natin Panginoong Diyos na alam natin mga kapatid na yung Panginoong Diyos yung nag-guide sa iglesyang ito. Ginag-guide tayo ng ating Panginoong Diyos sa kung ano ang nakita niya na yun lang muna. At i-guide na naman niya tayo sa susunod para subukin din yung ating mga puso. Paano natin i-handle yung leading ng ating Panginoong Diyos? Guys, tingnan ninyo. Opening pa lang niya, makikita mo na walang balak na yun bang muamin. Walang balak na umamin ng mali. Ng pagkakamali. Wala. Bakit? Nang hugas kamay na. Anong sabi niya? Nililid out tayo ng Panginoon. Ibig sabihin kung ano lang yung binigay ng Panginoon, yun lang yun. Ibig sabihin na nung nakaraan, nung ating napanood kanina 3 years ago, ibig niya sabihin na yun ay Panginoon ang nag-utos sa kanila. Na yun yung sasabihin niya. Di ba? Grabe yung taon to. Hindi talaga marunong
umako or umamin ng pagkakamali. Ano ba yung tingin niya sa mga tao? Mga membro niya, mga bobo? Ha? Hindi. Kasi ngayon, mamaya, aaminin niya na meron talagang mali. Merong mali, pero sabi niya, hinayaan yun ng Panginoon. Purpose daw yun ng Panginoon na magkamali sila 3 years ago. Anong akala mo sa Panginoon? Ha? Magtuturo ng mali? Hindi po ganyan. Okay, tignan natin, parang napa-advance. So excited kasi ako eh. Pasensya na. Yan. Pakinggan natin kung ano yung mga sinasabi niya dito. Idiretso ko na lang sa dito sa, kasi napakahaba nito guys. 1 hour, kung makikita ninyo, 1 hour and 46 minutes. Tapos magbibigay pa ako ng reaction. Aabot tayo ng siguro 2 hours dito. So siguro, idiretso ko na lang sa pinakapunto and then doon tayo mag-react. Kasi marami pa siyang mga ichichiburichis dito eh. Marami pa siyang mga pasakali. So ayan. Diretso na lang tayo dito sa yung mga pag-change talaga nila doon sa kanilang doctrine. Okay, dito tayo sa may Eto, pakinggan natin to. Nakikita niyo mo? Yan, kanan akong basahin. Hindi ko makakuha eh. Online kasi ito na po. Okay. May babasahin siya na quotation. Sige. Tingnan natin. In the power of Pentecost, basahin natin. Yan, The Jews had been scattered to almost every nation. And they ibigay ko yung quotation na babasahin niya para talaga masundan natin. Para masundan natin yung mga binabasa niya kung baka hindi ba tayo niluloko. Nakakaintindi din naman tayo ng English kahit papano. So ating tignan. He spoke various languages. So during this time pala mga kapatid, doon sa Acts 2, yung mga Jew, nag-scattered sila sa iba't ibang bansa. Diba? Nakakapagsalita sila ng iba't ibang mga lingwahe. They had come long distance to Jerusalem and were staying there temporarily for the religious festivals then in progress and to fulfill the requirements. So ba't sila pumunta doon? Kasi nga merong feast. Nagpuntahan yung mga Jew doon. Marami doon hindi na marunong magsalita ng lingwahe ng mga Hudyo. Now, tingnan natin ngayon mga kapatid. The worshippers assembled there were of every known tongue. This diversity of language was a great obstacle to the labor of God's servants in spreading the doctrine of Christ to the farthest part of the earth. Ano pala yung isang obstacle nung time na yon mga kapatid? Yung lingwahe ng iba't ibang tao. Nahihirapan nilang i-share yung doktrina ni Kristo. Now, tingnan natin ngayon. But God filled the need of the apostle in a miraculous way unto the people. This most perfectly confirm the testimony of this witness for Christ. Ano yung ginawa ng ating Panginoong Diyos? Ibinigay niya yung pangangailangan. So ano yung point na mauunawaan natin mga kapatid? Bakit sila nakapag-speaking of tongue na doon sa prophecy ni Joel, hindi naman yun binanggit? Kasi yun yung kailangan sa panahong iyon. Ibig sabihin mga kapatid, yung Holy Spirit, once ibuhos ito ng ating Panginoong Diyos sa ini-expect natin na panahon, huwag nating i-expect na lahat ng mga mirakulo pwede na nating gawin. Anytime na gusto nating magmirakulo, anytime na gusto nating maghealing, anytime na gusto nating mag-teleport, mangyayari yun? No. Kung ano yung need sa panahong iyon, yun yung ibibigay ng ating Panginoon. Like for example, pagdating ng panahon na yan mga kapatid, hindi pa naman nakita ng Panginoong Diyos na pangangailangan na yun. Hindi natin magagawa yun. At dahil ba hindi natin magagawa, sasabihin natin mali yung mensahe? Doon tayo minsan mga kapatid nagkakamali. At nung panahong iyon, hindi natin na-elaborate ng gusto. Hindi natin na ipaliwanag ng gusto. Kasi doon lang talaga tayo mga kapatid kung saan tayo nilid ng ating Panginoong Diyos. Now, ano pa mga kapatid? Ano pa? Tingnan natin yung principle sa Philippians chapter 4, verse 19. Teka lang. Ba't siya pumunta na sa ibang quotation? Hindi pa naman tapos to. May nakadugtong pa oh. Okay. Ito yung bantayan natin.
Magaling sila kasi mag-ano, yun bang niloloko tayo, hindi nila tatapusin yung quotation sa pagbasa kasi siguro sa baba merong andun lang yun, andiyan lang yan sa baba, yung to balance everything. Okay, ang binasa kasi niya na quotation is ito yung nangyari sa Acts chapter 2, yung fulfill ng prophecy ni Prophet Joel dun sa Joel chapter 2 verse 28 na binigyan sila ng Panginoon sa promise niya sa banal na espiritu. No? Kaya ang nangyari sa kanila, nakapagsalita sila ng iba't ibang lingwahe or kung tawagin speaking of tongues. Now, ito, ang binasa niya, ang binigay lang ng Panginoon sa kanila is yung pangangailangan nila. That very moment of which nahirapan silang i-disseminate yung gospel sa iba't ibang tao kasi iba-iba na yung mga lingwahe ng mga tao na nandun sa Jerusalem. Tapos nahihirapan silang mag-preach kasi hindi na maiintindihan ng ibang mga tao doon. So kaya nga nag-miracle ang Panginoon sa kanila through the Holy Spirit. 'Di ba? Kasi sa Acts chapter 2 verse 1 to 4, nabigyan sila ng banal na espiritu, and then the manifestation of this was yung bang fire, cloven tongue na fire. Yun yung mga manifestation na nakita nila na nabigyan sila. Ibig sabihin, may ebidensya na nabigyan sila sa banal na espiritu. Kaya nga, yung iba sa kanila nakapagsalita na ng iba't ibang lingwahe. Yan yung point dito. Hindi naman nangyari yung sabi sa Joel chapter 2 na merong mag-dreams, merong mag-vision, wala. Pero, ang nangyari dito is hindi nga nakasulat dun sa Joel chapter 2. Diba? Yun yung point niya. So, ibig sabihin daw, pag December 18, wag tayo mag-expect. Wag tayo mag-expect na magagawa na natin yung speaking of tongues, na makakapag-healing na tayo. Yun yung point niya. Pero, the quotation is very strong. Na kung nabigyan ka ng Panginoon sa banal na espiritu, it should be merong ebidensya. Saan mababasa na merong ebidensya? Dito sa baba, hindi niya pinagpatuloy sa pagbasa. Ito, basahin natin. Basahin natin. The Holy Spirit had done for them what they could not have accomplished for themselves in a lifetime. Kasi ang dami. Ilan siguro ng mga lingwahe na nandun. Tapos kahit ubusin nila yung buong buhay nila kakaaral sa pagsalita ng iba't ibang lingwahe, hindi nila makakaya yun. No, kaya sabi diyan, mauubos pa buong buhay nila, hindi talaga nila master yung mga lingwahe na yan. Kaya nga nagbigay ang Panginoon ng mirakulo. No, now they could spread the truth of the gospel far and wide, speaking with accuracy the language of those for whom they were ministering. Dahil sa miracle ng Panginoon, makakapag-share na sila, makakapag-disseminate na sila sa gospel ng Panginoon sa katotohanan sa iba't ibang tao na kanilang kaharap. This miraculous gift was the highest evidence they could present to the world that their commission bore the approval of heaven. Ito yun. Bakit hindi niya pinagpatuloy sa pagbasa sa baba? Kasi andito, malalaman natin na kung ikaw na nagmensahe, malalaman ng tao na yung pagmensahe mo is sinamahan ka, yung commission mo is may approval ng Panginoon sa langit, is kung merong ebidensya. At sa time na ito, yung evidence na totoo talaga na sila yung mga disciples, apostoles, or bayan ng Diyos that time is through that miraculous gift, the speaking of tongue. That was the evidence na sila talaga
totoo talaga sila. Sila talaga yung bayan ng Diyos. Sila talaga yung binigyan ng Diyos sa banal na espiritu, sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Itong quotation na binasa niya, hindi lang niya tinapos. Bakit? Kasi andito sa baba yung matatamaan sila. Bakit? Kasi pagdating ng December 18, wala talaga silang mabibigay na ebidensya na nabigyan sila ng banal na espiritu. Puro lang sila puro lang profession, claim. Mga false claimants kung tawagin, no? Na December 18, bibigyan kami ng banal na espiritu. Saan yung ebidensya? Saan ang ebidensya na nabigyan ka ng banal na espiritu noong December 18, 2025? Wala, 'di ba? Wala. So, tuso ka. Andito lang sa baba, hindi mo binasa. So, siguro hanggang dito lang muna tayo. Puputulin ko lang kasi nga sobrang haba na natin, nasa 36 minutes na tayo. Napakahaba pa nito at napakarami pa ng ating i-discuss dito. So, gagawan ko ng part 2 ito. Siguro abot pa tayo ng ilang parts kasi nga ang dami nito, ang haba nito. At ang dami pa na pwede nating i-discuss dito. At sana ikaw na time setter, dito pa lang. Sana madagdag ka na sa mga tao na nagising, na mulat sa katotohanan at tuluyan ng umalis dyan sa grupo na yan, sapagkat yung paniniwala mo na yung church na yan, ayan pa rin yung church ng Panginoon, hindi na, sapagkat nagtuturo na yan ng kasinungalingan. Walang iglesia ng Panginoon na nagtuturo ng kasinungalingan. Walang Diyos na magtuturo sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga ministro ng kasinungalingan. Tapos pagdating ng panahon, babaguhin niya. Walang ganun. Lahat ng yan, lahat ng kasinungalingan na sinabi ni Aljon Hilario 3 years ago, produkto yun ng kaniyang kulang sa pag-aaral sapagkat wala na siya sa katotohanan. That's a frank and direct na pag-rebuke ko sa iyo, Aljon Hilario. Alright? So, dito muna tayo magtapos and then abangan nyo yung part 2. Bye-bye, God bless, and see you on the next video. Amping kanunay.